Comic Odyssey sa Robinson's Galleria at nag-commute lang ako via LRT. Galing nga pala ako ng Bacoor, Cavite. At ito na yung sasakyan natin LRT. Nag-i-enjoy kasi ako mag-commute, lalo na pag train. Nakaka-relax kasi yung mga tanawin. Oo nga pala, nag-MRT rin ako para mapabilis-bilis yung biyahe ko. At yun na nga, nasa Rob na ako. Hinanap ko saglit yung shop kasi first time kong mag-visit sa Comic Odyssey. Di naman ako nahirapan at nakita ko naman agad. Sa bungad pa lang makikita na natin yung mga karamihan dito, mga bagong release. Meron silang Fireborn number 1, Amazing Spider-Man, Scourge, Ultimate Spider-Man, tsaka Absolute Wonder Woman, Venom issue number 1, Deathstroke, may DCKO pa nga tsaka Superman Unlimited. Meron din silang Batman, alam ko issue number 19 yun, at yung Batman ni Matt Fraction. So pumasok ako sa loob, no? Ang laki ng shop na to at siguradong mag-i-enjoy kayo sa dami ng naka-display dito. Meron sila ditong under 100 pesos lang na mga comics, pero mga back issue na yun. At nag-browse na nga ako at baka may magustuhan akong issue. May mga Extreme X-Men. Nakakatuwa mag-browse ng mga issue. Meron dun ditong Ultimates, Young X-Men at Uncanny X-Men. Meron din XO. May mga young blood din dito ni Rob Liefeld. Meron ding X-Force tsaka American Vampire ni Scott Snyder. Maraming mga astonishing X-Men issue nga pala dito. Meron din X-Men Blue, X-Men Forever, at X-Men Gold. Ganun din meron ding X-Men Legacy. Kaya pag X-Men fan ka, matutuwa ka talaga dito. Meron yata doon sa labas eh. Mga latest. Ito pa dito may ganito eh. Maraming DC Universe Rebirth na Superman din dito.
Yung ano, Pasalamin mo kasi yan. ito nga alam. Ay, video kita niya. Ano yun? Sa, Yan nasa lamesa. pwede naman. Doon naman sa may bandang cashier sa Stampe, nakalagay yung mga popular at medyo pricey na mga cover tulad nung Absolute Batman issue number 1 na umabot na ng 12K yung presyo. Ganun din yung popular na Q yung cover ng Absolute Wonder Woman issue number 15. May Daredevil din at Godzilla vs. X-Men sila rito. Sa may wall display naman, naka-display din yung ibang popular na Absolute Batman. May Arc M at Batman number 1 ni Matt Fraction pa nga dito. May Amazing Fantasy din sila dito, pero facsimile ata yan. Sa kabilang estante naman yung mga Deadpool Batman number 1. Iba't ibang cover variant yung nandito. May iba't ibang cards nga din pala sila dito na tinitinda. Tulad ng Magic the Gathering, Final Fantasy, Spider-Man, Ninja Turtles. May Transformer din sila dito, tsaka Punisher War Journal na may sign ni Jim Lee at Carla Potts. Dito na tayo sa may new release na display. Nandito yung mga latest na release at iba't ibang title issues tulad nung Absolute Batman number 14 and 15. Kaya lang ilang print issue na siya. May Deathstroke Terminator number 1 pa nga dito at Boss Battle number 1. Kaya yung chances mo na makakuha ng mga na mismong issue ay baka nandito. May DCKO din dito, issue number 4 at number 5. May Absolute Batman number 15 pa nga dito ni Parillo. Ganda ng cover na to eh.
May Batman na Absolute Batman Annual number 1 din. Tsaka Arc M. Meron din yung Batman na bago ni Matt Fraction. So ang daming pagpipilian talaga dito. May Lobo pa nga. Issue number 2 yata yun. May tag 20 pesos pa nga dito na comics, kaso di ko na tinignan. May Dirk pa nga dito na issue number 1, kaso port printing na yata to. Ganon din yung Daredevil number 1. Meron din ditong Fireborn na Batman, Absolute Batman yung cover niya, style. May mga Spawn din dito, tsaka Scourge, tsaka Ultimate Spider-Man number 23 yata to. Scourge din ni Scotty yung variant cover. May Gunslinger din. The Ultimates din, no? Tinatry kong kompletuhin to. Tsaka yung Ultimate Endgame. Tsaka meron din ditong mga Transformers na na back issue na rin. May mga Uncanny X-Men din sila rito. Tsaka yung X-Men United. At tsaka X-Men of Apocalypse. So yun lang, no. Nag-enjoy ako dito sa sa pagpunta sa Comic Odyssey. So ipapakita ko na lang yung yung mga nakuha ko yung mga binili ko sa Comic Odyssey. So yun lang. Okay, isang mabilis lang na video, ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha natin na comic sa Comic Odyssey. Yung paper bag nila very plain lang, no? Hindi katulad sa Pillbars, nakalagay yung pangalan ng Pillbars. Sa Comic Odyssey wala talaga. So yung una natin na binili sa Comic Odyssey, Inglorious X-Force number 4. Alam ko kasi meron akong
1, 2, 3. Yung 1 pala hindi ako nakakuha. Ang alam ko, meron akong na-order na issue number 2 tsaka 3. Yung 4 wala ako neto. So ito yung pinick up ko, binili natin sa sa Comic Odyssey. Ito yung presyo niya. 325. Sunod ay X-Men United number 2. Hindi ako naka-order nito sa Philbars, na miss ko, pero meron akong connecting variant ng issue number 1. Ito yung issue number 2 nya. Sunod naman yung The Amazing Spider-Man, yung Amazon Vision ni Lee Bermejo. Hindi ko sure kung naka-order na ako nito sa sa Philbars, pero kinuha ko na rin in case na wala. Kasi sobrang ganda nito. Sobrang ganda ng art niya. Yung presyo niya. Sunod naman yung Absolute Batman Arc M. Ito naman dati yung first issue nito, yung unang print, hindi ko pinansin eh. Hindi ko alam kung bakit, pero kumuha na rin ako ngayon. Second print na to. So yun lang, 4 lang yung kinuha ko. Maraming maganda pa doon na babalikan ko sa susunod. Babalik pa tayo doon, magbibideo pa tayo uli. Maraming salamat sa nanood hanggang dulo. Hanggang sa susunod nating